Po, mga kababayan natin dito sa Pinas, ang bidyong ito ay hindi po ito ano ah, pang business. Ang bidyong ito ay ginawa ko ito kasi ah, hindi ako sang-ayon sa pahayag nung nakita ko sa reaction video ni Shubaldi, kapatid na Shubaldi. Hindi po ako sang-ayon doon sa pahayag ni sa iyong araw, SIA. No? Kasi po, tungkol po sa 666. So, hindi ako Katoliko ha. Pero sa nakita ko, kawawa naman din yung mga Santo Papa. Tinira niya yung mga Santo Papa. Hindi man lang iisa yung nagsuot ng corona ng Vicarious Filii. Ilang Santo Papa na ang dumaan. Kaya nga tinawag dito sa Biblia na Antikristo kasi hindi naniniwala ni Kristo. Pero yung corona ng Santo Papa ng Vicarious Filii na may translation, tapos pag dinala natin sa Roman number ay magiging 666. Hindi po ganun ang paliwanag na nasa Biblia. Kasi ang corona, hindi lang isa ang nagsuot ng corona. Marami Santo Papa nagsuot. Vicarious Filii. Kaso lang, mayroon ding mali. Pero, pag sinabi natin na ang Santo Papa ay 666, o iyang mga Katoliko na iyan ay 666, ay hindi naman ganun ang pahayag sa Biblia. Kaya nga, medyo nalilito ako minsan eh. Pero binasa ko ulit yung pahayag ni sa iyong araw. Na binigyan ng reaksyon ni Shubaldi. Shout out po, Shubaldi. Sana ito ang bigyan mo ng reaksyon. Ayon sa Revelation, tandaan natin mga kapatid ha, itong Revelation, sinulat ito ni Apostol Juan, yung nasa Patmos pa siya. Tapos, ang titingnan natin dito, kung kailan ito isinulat ang Revelation, kailan ito sinulat, at sino naman ang mga imperyo noon. Kasi imperyo panahon ito ng mga imperyo Romano. Dito natin makikita kung sino yung tinutukoy ditong 666. Huwag naman natin paratangan yung mga Santo Papa kasi yung mga Santo Papa, mayroong mali. Makita naman natin mayroong mali. Pero, hindi yan sila ang 666. Kasi, naniniwala sila ni Kristo. Kaya nga tinawag ditong mga Antichrist Kasi hindi naniniwala ni Kristo. Yun ang mga Antichrist. Pero mayroon silang leader. Maraming agent ngayon, yung si Satanas, maraming agent dito sa mundo. Tulad ng panggobyerno natin. Yung mga taliwa sa mga gumagawa ng mga hindi maganda. Yun, mga agent yan ni Satanas. Kaya tanungin natin ang Biblia, basahin natin. Revelation 13. Kasi dito kumuha si sa iyong araw. Ngayon, basahin natin. Sa 13, sinabi dito, "Here is a wisdom. Let him who has understanding calculate the man of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Ang sabi rito? Numero ito ng isang tao. Hindi po numero ng corona, yung nakasulat na Vicarious Filii. Corona yun hindi yung tao. Inilagay lang yun sa ulo kasi kahalili ni Kristo. Kahalili ni Kristo. Ilan na ang kahalili ni Kristo? Ilan na Santo Papa ang namamatay? Puro sila kahalili. Yun lang ang mali. Pero hindi yun ang
666 yung mga Santo Papa. Kasi number of naman eh. Sabi dito ha, meron ako dito sa Bisaya eh. Niya dinhi ang kaalam, paisipa siya nga dunay pagsabot sa numero sa mananap nga mapintas. Kay numero kini sa tawo. See? Ang sabi dito, for it's the number of a man. Sabi dito, number of a man. Ang iyang numero, unom kagatos o kanuman o unom. So, sa pagsulat nito, sino ngayon ang imperyo? Yun ang tanungin natin. Sana, Shubaldi, bigyan mo ito ng pansin. Sabihin mo sa kanila, sa pagsulat ng Revelation, sino ang imperyo? Sa pagsulat nito ni Juan, sino ang imperyo noon? Buhay pa ba yung imperyo? O patay na ba yung pagsulat nito? So, sino ngayon ang 666? So, dito tayo sa Revelation 17 para makita natin Revelation 17. Mahirap naman yung magparatang tayo eh. Kawawa naman yung mga naniniwala kay Kristo. Yung mga Katoliko na yan, naniniwala yan kay Kristo. Kaso lang, nasa mga kamalian ang paggawa. Kaya mas mabuti yung basahin natin. Ito. Sa Revelation 17:8, sabi rito. Sa English muna ako babasahin, tapos doon ako sa Bisaya. Okay. Revelation 17:8. Sabi rito, the beast that you saw was, and it is not. Sa Bisaya, naa kaniadto ang mananap nga mapintas nga nakita mo. O karon wala na. So, sa pagsulat nito ni Apostol Juan, yun palang 666 na tao, wala na, patay na yun. Sabi rito, the beast that was, and it is not, is himself. Sa 11. Punta tayo sa 11. Og ang mananap nga mapintas nga naa kaniadto og wala na karon, siya sa mismo ang ikawalo ug gikan siya sa pito og malaglag. So meron lalabas na bagong imperyo. May lalabas na bagong imperyo. Pag namatay ang imperyong ito, yung imperyo noon na may-ari ng 666, lalabas yun ulit at magiging magiging ikawalo. Kung dito natin sa English babasahin, the beast that was, and it is not himself, also the eighth, and is of the seven, and is going to perdition. Babangon si Antikristo, pero kunti lang ang panahon niya. Papatayin din siya. Pero yung lalabas na 666, buhay yun noon. Tapos na. Babalik lang siya sa pamamagitan ng bagong imperyo. Wala pang imperyo ngayon. Pero babangon yan. May bagong imperyo na babangon. Siya ang tutulong doon sa Israel na itatayo yung Third Jewish Temple. Tandaan natin yan. Kaya dito nagkamali sa iyong araw. Kaya wag nating paratangan yung Katoliko kasi naniniwala yan sila ni Kristo. Yun lang kawawa sila pagdating ng panahon kasi ang sabi dito sa Biblia, hindi ko naman ilalahat na babasahin. Ang sabi dito, kawawa talaga sila. Kasi diyan sa Roma, diyan sa Italy, lalabas diyan si Antikristo. Pag namatay yan, yung kaluluwa ng 666, yung espiritu ng 666, papasok doon at magiging pangwalong imperyo siya. Sa iyong araw, sana gawa ka ulit ng video na tutulan mo itong bugna Revelation 17. Kasi mali
Kaya nga sinabi dito sa sa Revelation 17:10, there are also 7 kings. 5 have fallen. One is, and the other has not yet come. And when he comes, he must continue a short time. Kunti lang ang panahon niya. Pero lalabas yung pitong hari na sinasabi rito, patay na yung 5. Sabi rito, patay na yung 5. Sino yun? Kaya kung talinuhan na natin mga kapatid, na balikan natin yung kailan isinulat ni Apostol Juan itong Revelation, doon natin makikita kung sino ang tinutukoy ditong pitong hari na patay na yung 5. Pero may darating na isa. Sabi rito, sa 10, there are also 7 kings. 5 have fallen. One is, yung pagsulat ni Apostol Juan dito, buhay yung isang imperyo. Pang-anim yun. Sino yung pang-7? So darating pa yung pang-7. Yung Antichrist. Yung magsusolve sa mga problema sa buong mundo. Kasi darating ng malaking gutom itong panahon na ito. Isosolve ito ni Antikristo. Saan ba siya lilitaw? Diyan sa Europa. Diyan siya lilitaw. Kaya nga nalilito ito si Apostol Juan, kaya sinabihan siya ng anghel. Patay na yung 5. Mao karon ng usa. Sa English, there are 7 kings. 7 kings. 5 have fallen. One is. Kaya dito natin kukunin kung anong taon ito. Yung pagsulat ni Apostol Juan sa Revelation 17, buhay yung isang imperyo. Sino yon? Yung 5 patay na. Sino yung pang 5? Andun ang 666. Siya ang 666 yung pang 5. So mayroong 6 na hari na imperyo. Pagkatapos ng isang imperyo, namatay na yon, may lilitaw na bago ngayon. Yun ang hintayin natin, yung bago. Pag lumitaw yung bago, yung pang-7 hari, pag namatay na yan, doon na papasok yung pang-5. Kaya nga sinabi rito na sa 8, sabi rito sa 8, the beast that you saw was and is not, and will ascend out of the bottomless pit, and go to the perdition. Lilitaw lang siya. 3.5 years lang yan. Saka ko na ibibigay sa inyo para may may sa susunod na video. Kaya sana Subalde mapag-aralan din ito ni SIA sa iyong araw. Kasi dito siya sablay siya dito Huwag natin paratangan yung mga kapwa natin kapatid kasi naniniwala din sila ni Kristo. Kaya lang, nasa mali Salamat mga kapatid.